GMA Weather. Serbisyong totoo ng GMA News. Dalawang low pressure area o LPA ang binabantayan ngayon ng Pag-asa. Pinapalakas ng isa sa mga ito ang hanging habagat na nagpapaulan ngayon sa Luzon. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula sa ating resident meteorologist Nathaniel Cruz. Mang Tani. Salamat, Jessica. Mga kapuso, namataan yung unang LPA dyan sa layong 580 kilometers sa may northeast ng Basco, Batanes, at ito ay nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Nasa EDS po yan. Pero mga kapuso, mababa lang yung chance ng maging bagyo. Makikita nyo, halos hindi makita yung circulation nito. Pero pinapalakas ng nasabing LPA yung hanging habagat. Kaya maulan po dyan sa may western section ng Luzon. At nasa layo namang 1,740 kilometers. May kalayuan pa yung isang LPA east ng Southern Luzon yan. At yan ay nasa may Pacific Ocean. Pero mga kapuso, mataas po ang posibilidad na maging bagyo ang nasabing LPA sa mga susunod na araw at inaasahan din na papasok ito ng Philippine Area of Responsibility sa Miyerkules. Pero hindi pa tiyak kung magla-landfall o hindi yung bagyo. Itong pinapakita namin sa inyo ay dalawang output ng model yan. Ito ay galing sa Metro Weather. Yung nakikita yung sirkulasyon na yan, yan yung sentro ng bagyo na papasok sa PAR at lalapit dito sa may Bicol region hanggang dyan sa may Northern Luzon. Samantalang yung pangalawa naman, isang model din to, makikita nyo napapasok sa PAR, yung umiikot na hangin na yan, lalapit dito sa may Luzon, pero magtatagal yan at posibleng sa mga susunod na araw pa, ito tatawid dyan sa may Luzon din, mga kapuso. At kung titingnan pa rin natin yung iba pang model na makikita nyo na nasa labas ng sirkulasyon, yung ng PAR, iba-iba yung ipinapakita na magiging track nito at ito ay nagpapatunay lamang, Jessica, na yung binabantayan nating LPA, walang nakikita tayo sa ngayon na common denominator, yung maraming model. So, ang ibig sabihin niyan ay talagang dapat po bantayan natin, mga kapuso, yung LPA na ito na posibleng maging isang significant habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. At sa mga susunod na araw, yung hanging habagat, mga kapuso, ang magpapaulan, wala pa pong epekto yung nasabing LPA dito sa atin at yung hanging habagat ang inaasang papaulan dyan sa may western section. At dito sa Northern Luzon, maghapon na may ulan dyan sa may Ilocos region, dyan sa may Cagayan Valley, hanggang dyan sa may Cordillera. Maging sa Central Luzon, mga kapuso, maghapon din ang ulan, samantalang pagdating ng hapon dito sa may Mindoro at Bicol region, makakaranas ng mga pagulan. Pero ang mahalaga, Jessica, malalakas sa ulan pa rin ang inaasahan dito sa may Northern Luzon, lalong-lalo na dyan sa may Ilocos region na posible pa rin magdulot ng mga biglaang pagbaha. At sa Metro Manila, doon po sa mga lalabas ng bahay, umaga pa lamang may tsansa na ng ulan sa malaking bahagi ng Metro Manila bukas at maghapon yan, mga kapuso. Makikita nyo hanggang sa hapon may posibilidad ng pagulan sa malaking bahagi ng Metro Manila. Mas maayos naman ang panahon sa malaking bahagi ng Visayas bukas maliban sa mga very isolated na ulan dito po sa ilang bahagi ng Negros provinces, dito sa may Panay Island, maging dyan sa may eastern section. At sa Mindanao, ilang bahagi lamang tulad dito sa may Bukidnon, dyan sa may BARMM, maging dyan sa may Soxargen, mga kapuso, inaasahan yung mga mahihinang pag-ulan lamang. Jessica? Mang Tani, mukhang I spoke too soon, no? Last week, akala ko, medyo may break tayo dun sa bad weather. Pero mukhang wala pang, hindi pa tayo nakakaabot ng ilang araw. Heto na, dala-dalawang LPA. Yes, Jessica, at yun nga yung binabanggit natin na nung isang pinakita natin na napapaligiran tayo ng iba't ibang either TD, yung isa nga pumunta dyan sa Japan at yung isa papunta sa Korea. Pero itong binabanggit natin, medyo significant to. Makikita mo na lang yung laki ng sirkulasyon yan, Jessica. Kaya ito ay babantayan natin dahil may posibilidad, base dito sa tinitingnan nating model ng Metro Weather, talagang lalapit ito ng gusto. At pag lumapit yan, yung dala-dala niyang ulan at hangin, mararamdaman dito sa may
malaking bahagi ng Luzon hanggang dyan sa may Eastern Visayas, Jessica. Mang Tani, kailan ho kaya yung medyo kailangan maging alerto tayo dahil dito po sa mga iba't ibang weather systems na nakapalibot sa ating archipelago ngayon? Ang nakikita natin, Jessica, ito ay papasok posible Miyerkules. Kaya Huwebes at Biyernes, kung makikita natin dito, ito araw ng Miyerkules, nasa loob na siya. Huwebes, papalapit ng ng Visayas at Southern Luzon. At sa Biyernes ay malapit na. So dapat ay Miyerkules pa lamang ay naghahanda na yung ating mga kapuso dito sa may Eastern Luzon. Dahil kung ito ay makakapekto, unang maapektuhan ito sa Leyte Provinces, Bicol Region at dyan sa may Aurora, Quezon. Kaya dapat Miyerkules pa lamang ay naghahanda na sila at tinitingnan nila, binabantayan kung saan pa talaga patungo itong bagyong ito na posibleng maging isang medyo malakas na bagyo. Hindi natin tinatanggal yung posibilidad na magiging significant to in terms of rainfall and wind intensity, Jessica. Ito lang ang naiba, no? Ang track, Mang Tani, for this month and I think even last month, no? Ito lang yung medyo sapul yata itong Luzon. Yes, Jessica. Karamihan kasi nung nakita natin ay pag pumasok sa PAR, kundi pupunta dito sa may Taiwan ay mag-U-turn pabalik ng Japan. So ito yung medyo significant at medyo delikado. Kaya ngayon pa lamang, hindi sa nananakot tayo, pero ipinapakita lamang natin na ito ay isa sa mga model na ginagamit natin. At yung pinakita natin kanina na medyo magulo, nagpapakita rin na hindi pa 100% na yung pinag-uusapan nating bagyo ay tatama, pero ganun pa man, dapat maging IM ready dahil sa buwan ng September, Jessica, may talagang mga posibilidad na yung bagyo. Dadaan ng Bicol Region, dadaan ng Southern Luzon, patungo at posibleng dumampas sa Metro Manila bago lumabas ng West Philippine Sea o manggigilid patungo ng Taiwan bago pumunta ng Southern China. Maraming salamat, Mang Tani. Nathaniel Cruz, GMA Resident Meteorologist.